tahimik ka muna, huminga ng malalim. Sa mundong puno ng ingay, panghuhusga at pagmamadali, paano kung sabihin kong may taglay kang kapangyarihang tunay, hindi upang baguhin ang mundo, kundi ang sarili mo, hindi sa pamamagitan ng pagpuna sa iba, hindi sa paghahangad na kontrolin ang labas, kundi sa tahimik na pagbalik sa loob. Doon nagsisimula ang lahat. Ito ang aral ng pilosopiyang Stoic, ang sining ng pagtutok sa sarili, at sa pagtutok na iyon, matutuklasan mong unti-unti nagbabago ang iyong buong buhay. Ang Stoicism, isang pilosopiya na isinilang mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas sa mga lansangan ng sinaunang Athens at sa mga bulwagan ng imperyo ng Roma. Ngunit hanggang ngayon, ang mga aral nito'y nananatiling buhay, tahimik ngunit matatag, parang ugat ng punong hindi natin agad nakikita, ngunit siyang nagbibigay ng lakas sa kabuuan nito. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig, hindi ito pagtanggi sa damdamin. Bagkus, ito'y pagsasanay ng isipan at puso upang manatiling buo sa gitna ng pagkawasak at maging tahimik sa gitna ng ingay. Ang Stoic ay hindi tumatakas sa mundo. Siya ay nananatili sa gitna ng mundo, ngunit hindi alipin nito. Isang halimbawa si Seneca, isang matalino at maimpluwensyang tagapayo noong panahon ng Emperador Nero. Sinulat niya na ang oras ay ating pinakamahalagang pag-aari at ang taong disiplinado sa oras ay disiplinado sa buhay. Ngunit kahit nasa tuktok siya ng kapangyarihan, hindi niya piniling mangunyapit sa yaman o takas sa kamatayan. Binigay niya ang kanyang huling hininga ng may dignidad dahil alam niyang ang Stoic ay hindi takot sa wakas, kundi takot sa pamumuhay ng walang saysay. At naroon si Marcus Aurelius, isang emperador, ang pinakamakapangyarihan sa kanyang panahon, ngunit gabi-gabi siya'y sumusulat sa sarili. Hindi para sa mundo, kundi para maalala niya na kahit emperador ka, isa ka ring alagad ng kalikasan, ng katuwiran, ng kababaang loob. Sinabi niya, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong iniisip. At si Epictetus, ang dating alipin na itinuring ang kalooban bilang tanging tunay na kalayaan. Sa kanya natin maririnig ang mga salitang, hindi ang mga pangyayari ang nagpapahirap sa atin, kundi ang ating pagtingin sa mga ito. Dahil sa mata ng Stoic, ang mundo ay laging magulo, ang tao'y laging hindi sakdal, ngunit kung kaya mong ayusin ang loob mo, kahit hindi mo mabago ang labas, mayroon ka ng kapayapaang hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. At iyan, ang simula ng pagiging tunay na malaya. Sa bawat araw na lumilipas, may mga bagay tayong hindi kayang hawakan. Ang galaw ng panahon, ang ugali ng ibang tao, ang mga salitang binibitawan sa atin, at ang mga desisyong hindi natin bahagi. At kung pipilitin nating kontrolin ang lahat ng ito, tayo mismo ang mapapagod, mabibigatan, at unti-unting mawawala sa sarili. Ngunit sa sandaling matutunan mong may hangganan ang iyong kapangyarihan at ang tunay mong saklaw ay nagsisimula at nagtatapos sa sarili mo. Doon mo mararanasan ang isang uri ng kapayapaan na hindi alam ng marami. Ang iyong iniisip, ang iyong reaksyon, ang iyong pagkilos sa gitna ng kaguluhan. Yan ang iyong teritoryo. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng mundo, ngunit kontrolado mo kung paanong pipiliing tumugon sa bawat pagyanig. Kapag iniwan mong pilitin ang pagbabago sa iba at nagsimulang ayusin ang sarili, saka mo mararanasan ang tunay na lakas. Hindi ito lakas na sumisigaw. Hindi ito lakas na kailangang makita ng iba. Ito'y tahimik na uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang hindi basta natitinag ng opinyon, hindi ginugupo ng kritisismo, hindi inuuga ng papuri. At kapag natutunan mong hindi ka nakatali sa palakpak o sa batikos, kapag ang iyong halaga ay hindi na hinuhugot sa panlabas na mundo, kundi sa panloob mong katahimikan, saka mo maiintindihan, ang katahimikan ay hindi kahinaan, isa itong anyo ng disiplina. At disiplina iyon ang pundasyon ng tunay na kalayaan. Sa paglalakad sa landas ng isang Stoic, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo ay maging mulat. Mulat sa iyong mga iniisip, sa iyong nararamdaman, at sa kung paano ka tumutugon sa mundo sa bawat sandali. Ang unang hakbang ay simpleng tanong, kontrolado ko ba ito? Sa tuwing may dumarating na suliranin, tanungin mo ang sarili, ito ba'y bagay na hawak ko o bahagi ng mundong hindi ko kayang baguhin?
Kung ito'y nasa loob ng iyong kapangyarihan, ang iyong pananalita, ang iyong kilos, ang iyong saloobin, doon mo ituon ang iyong lakas. Ngunit kung ito'y labas sa iyong saklaw, ang desisyon ng iba, ang nakaraan, ang panahon, hayaan mong lumipas ito gaya ng ulap sa langit. Dahil ang pagtatangka na kontrolin ang hindi mo saklaw ay ugat ng pagkapagod, ng pag-aalala at ng puot. Araw-araw, ugaliin mong manahimik kahit ilang sandali. Gamitin ang panahong ito upang magnilay. Isulat mo sa papel ang iyong mga iniisip. Ibalik ang iyong atensyon sa ngayon. Tanungin mo ang sarili, ano ang natutunan ko ngayon? Anong tugon ang makatao, makatarungan at makapangyarihan? At pagdating ng mga sandaling puno ng emosyon, huwag mong labanan ang damdamin. Unawain mo ito. Ang galit ay hindi kalaban, kundi paalala na may bagay kang pinapahalagahan. Ang lungkot ay hindi kahinaan, kundi pintuang tumatawag ng pansin. Ngunit hindi mo kailangang agad mag-react. Bago ka magsalita, bago ka magdesisyon, huminto, huminga. At tanungin ang sarili, karapat-dapat ba itong paglaanan ng aking enerhiya? Dahil maraming bagay ang lumilipas. Maraming bagay ang hindi mo kontrolado. Pero ikaw ang may kapangyarihang pumili ng tugon. At sa pagpili mo ng tugon, doon mo binubuo ang uri ng taong nais mong maging. Sa pagtahak mo sa landas ng pagpukus sa sarili, mapapansin mong unti-unting lumilinaw ang lahat. Hindi sa dahilang nabawasan ang gulo sa mundo, kundi dahil tumahimik na ang loob mo. Ang mga bagay na dati nagpapagulo sa isipan, ngayon ay dumaraan na lamang na parang hangin sa dahon. Ang mga salitang dati nagpapainit ng damdamin, ngayon ay naririnig mo na lang ng may pag-unawa, hindi agad na reaksyon. Kapag ikaw ay naging matatag sa loob, hindi ka na basta natitinag sa labas. Magiging mas buo ang iyong pagdedesisyon, hindi batay sa takot, hindi batay sa pressure ng iba, kundi batay sa malinaw na prinsipyo. Unti-unti mong bibitawan ang mga bagay na hindi para sa'yo. Mga layuning hinabol mo noon dahil lang sa pamantayan ng mundo. Mga relasyon na nagpapabigat sa halip na nagpapalago. Mga pangarap na hindi mo pala tunay na pinili. At ang mga natitira ay ang mga bagay na totoo, ang mga taong totoo, at ang layuning tunay na nagpapalalim sa iyo. Ang iyong pananaw sa buhay ay magbabago. Hindi mo na kailangan ng pagsang-ayon upang maramdaman mong sapat ka. Hindi mo na kailangan ng perpektong kalagayan upang maramdaman mong payapa ka. Dahil natutunan mong ang kapayapaan ay hindi ibinibigay ng mundo. Ito'y isang kakayahang hinuhubog mo sa sarili, araw-araw. Tahimik, matatag, at totoo. Ang pagbabagong hinahanap mo, hindi mo matatagpuan sa ingay ng mundo. Hindi sa pagkumbinsi sa iba, hindi sa paghabol sa mga bagay na lumilipas. Ito'y nagsisimula sa iyo, sa loob mo. Sa tahimik na desisyong ituon ang pansin sa sarili. Hindi bilang anyo ng pag-iwas, kundi bilang anyo ng tunay na lakas. Sa bawat araw ng disiplina, sa bawat sandali ng pagmumuni, at sa bawat pagpiling manahimik sa halip na magpataw, doon unti-unting nahuhubog ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi kailanman maibibigay ng labas dahil matagal na pala itong nasa loob mo. Taming oneself is the beginning of real freedom. Epictetus.